Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin na umaray si Reza Hontiveros, pinamukha ni Kong Marcoleta sa kanilang sagutan na hindi siya abogada. Nako. Hindi pala abogada itong si Senator Reza Hontiveros, mga karibin natin Yan po ang ating alamin mula po rito kay Pinas Watcher. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Pinas Watcher. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. With all due respect to the good senator, may we know why we are belaboring this issue? Oh, Madam Chair. Chair, I'm hardly belaboring the issue. 2 taon na ito mula nung nangyari ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak ng nagkaisa at ng ibang labor centers. But you know, Madam Chair, the chairman is a lawyer, I am a lawyer. A DOJ opinion, however good it may seem to be, is not a law. Nobody is bound by that legal opinion. Nangyari na po ito eh. No one can debate against the violations established there. Not only taxes. Hindi po ako pinalad na maging abogado tulad nila at ng dear colleague. We are all legislators. We can and we should debate if we must. Para no one can debate. We are a deliberative body, Madam Chair. Lahat po tayo ay mga mambabatas. We can and should debate. So, historical na po ito. It's not about freedom, Madam Chair. It's about franchise. Iba po yun eh. A franchise to be granted by the House of Representatives is the only permit for a network to operate. Doesn't matter. How can we say this is not about press freedom? It's about franchise. Sa issue pong ito, nagbuhol-buhol yung dalawang iyon. Of course, it is about press freedom. Chair, Madam Chair, Yan, sumabog na po sa galit itong si Senator Reza Hontiveros, no? hindi lang po iisang kumpanya ang baliktad sa sinabing no franchise, no operation sa ACWS versus NTC na naglapse na yung prangkisa nila pero pinayagan pa rin silang mag-operate. Noong 2015 ang PTNT, noong 2017 ito mga broadcasting din po, GMA7, Subic Broadcasting. Itong taon din ito yung Smart, Globe, Innov. At noong 2018, isa pang broadcasting. So yun mga karibin natin, yung yung hearing pa lang ito ay yung pagkaka-shutdown ng ABS-CBN, mga karibin natin. Ito nga malaking to. Iniisip ko mga karibin natin, bakit ba ipinagtatanggol ni Senator Reza Hontiveros yung ABS-CBN, no? At dito sa SMNI ay galit na galit po siya. 'Di ba? Makikita mo talaga mga karibin natin 'Di ba? Alam naman po natin ang ABS-CBN ay kampoy po yan ng mga dilawan, 'di ba? At mukhang may mga empleyado pa nga sila riyan na nasa makakaliwa, mga karibyo, 'di ba? Ibig ba sabihin itong si Senator Reza Hontiveros ay makakaliwa rin? Or kumakampi doon sa mga supporter ng makakaliwa? Kasi pinagtatanggol niya Tapos yung SMNI naman, mga karibin natin, ay kumakalaban doon sa mga kalaban ng bayan. Pero senador ito imbis na kumampi siya doon sa institusyon na kumakalaban sa kalaban ng bayan, sa gobyerno, no? Ipinagtatanggol niya pa 'Di ba? Grabe to Network ang TV5. So, bakit na iba ang ABS-CBN kung yung 4, 5, 7
pinayagang magpatuloy mag-operate kahit lapse na ang prangkisa nila. Pero yung 2, hindi pinayagan. Bakit siya binukod? Bakit siya itinangi? Bakit siya binigyan ng hindi special na treatment, the worst treatment? Madam Chair, with all due respect to the good senator, may we know why we are belaboring this issue? Oh, Madam Chair. Chair, I'm hardly belaboring the issue. 2 taon na ito mula nung nangyari ito. At hanggang ngayon, hindi pa rin matiyak ng nagkaisa at ng ibang labor centers kung yung higit 11,000 manggagawa ay nakapaghahanap na muli ng trabaho. Hindi pa masigurado kung yung 100,000 mga pamilya o milyong-milyong mga manonood ay na-satisfy ng muli yung dating na ibibigay sa kanilang serbisyo. And hardly belaboring dahil ito po ay may kinalaman dun sa trust na ilalagak ng publiko sa chair ng COA batay sa track record na ipinakita nila bilang chair ng ibang komisyon. And if we can in fact say, Madam Chair, na mas mataas pa nga ang tungkulin ng COA bilang isa sa mga constitutional commissions natin. But Madam Chair, if I may just continue, if I may just complete this sentence, Madam Chair, dear colleague, Ayan na. this is hardly belaboring dahil yung sa tingin ko lamang pong injustice na nangyari dito ay hindi pa po nga sapat na napag-usapan ni nabigyan ng hustisya. Salamat na lang na sinabi ni Chair na humingi sila ng paumanihin, ng tawag at ng pasensya. At yan ay posibleng simula na ng pagwawasto ng sitwasyong ito. So this is hardly belaboring the point, Madam Chair, with all due respect. Kasi ang lumalabas po dito, mga karibin natin, parang nagiging attorney na. No, abogado na po itong si Senator Risa Hontiveros ng ABS-CBN, di ba? Wala bang abogado yung ABS-CBN na para magtanggol sa kanila dyan? Napatunayan na nga po, di ba? Nung mga nakaraang hearing ng ABS, di ba? Hindi nga nakapagsalita yung mga abogado nila, hindi nga nila na ipagtanggol, di ba? Yung prangkisa nila, mga karibin natin, yung tinutukoy ko po yung mga abogado ng ABS-CBN, ha? Pero bakit itong si Senator Risa Hontiveros, bakit parang confident talaga siya, di ba? Na kayang-kaya niyang ipagtanggol yung ABS-CBN, no? Madam Chair, first of all, the matter has become an academic already. The chairman already made his answer. Yun pong pinakita kanina na sinabi niya na okay, magbibigay po tayo ng temporary whatever. Ano yung sinabi mo, Chairman? Para pong provisional authority po. You were before the hearing. Ngayon, kumuha ka ng the chairman asked for a DOJ opinion. That is why he presented what to him at the time is a win-win situation. But you know, Madam Chair, the chairman is a lawyer, I am a lawyer. A DOJ opinion, however good it may seem to be, is not a law. Nobody is bound by that legal opinion. Not even the one which was suggested in that hearing, which I heard earlier, that a joint house resolution, not even a joint house resolution, is enough to renew a franchise. Only Congress. That is by the Constitution. That is why when he said that he based his decision on the jurisprudence, the ponente himself is the Chief Justice, the first Chief Justice. In that ponencia, Madam Chair, the Supreme Court said that no network, no radio, television network can operate without a franchise or without renewing a franchise. Period. The chairman cannot do anything. Otherwise, he will be released of his duty. He will be violating the law. But I said this is moot and academic. In the House of Representatives, we have proven the various violations of ABS-CBN. How much taxes have been withheld from the government? Billions of taxes. Siguro kaya ka lang humihingi ng tawad dahil naawa ka sa mga nawala ng trabaho. But that is not your fault. You have to protect the government, the interest of the government. Ibig bang sabihin kayo ni Senator Risa Hontiveros, mga karibin natin, na kahit
illegal na po yung ginagawa as long as may trabaho po yung Pinoy, no? Yung Pilipino, o yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan, kahit illegal na po, okay lang. Di ba? Yun po yung point ni Kung Marcoleta dito, mga karibin natin eh, di ba? Oh. Kahit illegal na yung ginagawa ng ABS-CBN, eh, okay lang kasi may mga nagtatrabahong Pilipino. Di ba? So talagang mahilig po talaga sa ganyan sila, no? For example na lang po, di ba? Parang mga OFW lang din po yan eh. Di ba? Mga illegal na na-recruit, di ba? Ganyan. O parang ganyan na rin po yung mga nangyari dyan sa mga empleyado ng ABS-CBN, mga karibin natin. Kailangan po legal, no? Kailangan po legal, Senator Rez Ontiveros, para lahat sumusunod sa batas. Kahit na po mga mayayaman yan, no? Yung may-ari, yung mga oligarch, di ba? Yung mga oligarko, ha? Kahit sila pa yung nagmamay-ari ng malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, kailangan sumunod po sila. Kahit sila pang nagbibigay ng trabaho dito sa Pilipinas, kailangan sumunod po sila sa batas. Bakit kayo hingi ng tawad kung tama ang ginawa mo? It's based on the law. It's based on jurisprudence. That is something that you need not ask for forgiveness for, Mr. Chairman. Nangyari na po ito eh. No one can debate against the violations established there. Not only taxes, issuance of Philippine depositary receipts, intervention. Somebody is talking about 11,000. Not 11,000. We proved that only about 2,800 employees all in all. Yung iba contractual, yung iba project workers, yung bigyan ng regularization ng ABS-CBN. Daming violation din ng labor code. What about the Philippine depositary receipts? What about the citizenship of the very chairman of the network? Ito po, historical na po ito. It's not about press freedom, Madam Chair. It's about franchise. Iba po yun eh. Franchise to be granted by the House of Representatives is the only permit for a network to operate. Doesn't matter. Wala tayong pinag-uusapan na freedom of speech there. It's not the subject matter in that, Madam Chair. Kaya tinatanong ko lang with all due respect to the Senator, we should not belabor this case. Salamat po. Salamat po, Madam Chair, at salamat, dear colleague. To reiterate, I am not belaboring. I am raising questions and receiving answers sa mga issues na unresolved. It is not moot and academic. Kasi ito po, sa aking hamak na opinyon lamang, ay isang continuing injustice. Hindi po siya naging win-win situation. Kung win-win lamang po, hindi na po ito kailangang itanong pa. No one... Ano pong ibig sabihin ni Senator Rez Ontiveros na win-win situation? Ibig ba sabihin na panalo ang ABS-CBN at panalo rin ng gobyerno? Paano mananalo ang ABS-CBN? Eh, diba, lumalabag po sila sa batas. Gusto niya win-win. So, gusto niya masayahan yung ABS-CBN sa resulta no, ng hearing. Paano maging win-win situation? Siyempre, kailangan po, meron po talagang maparusahan. Hindi po pwede ang win-win situation. Ano ba yan? One can debate. We are a deliberative body, Madam Chair. Lahat po tayo ay mga mambabatas. We can and should debate kung sakaling may mga issue na hindi po tayo nagkakasundo. Gaya ng sinabi ko po kanina sa Good Chair, hindi po ako pinalad na maging abogado tulad nila at ng dear colleague. But we are all legislators. We can and we should debate if we must para makabuo tayo ng pagkakasundo kung magkakasundo man tayo. Only about 2,800 employees. Ano man ang employment status nila, kaya nga't ipinaglalaban namin dito sa Senado at ang mga colleagues sa House ang security of tenure. 2,800 man lang ang may security of tenure nung panahong iyon. More than 11,000 ayon sa nagkaisa. At mas makikinig po ako sa labor center. More than 11,000 sa unang wave pa lang. Kahit pa mga contractual na dapat ay ginawang may security of tenure, ay nawala ng trabaho. At yung lahat ng 11,000 na iyon higit, hindi lang yung 2,800, ay hindi pa natin sigurado.
kung may trabaho na ulit. So yun mga karibin natin, ano pong masasabi nyo dyan sa mga sinabi no ni Kong Marcoleta dito kay Senator Risa Hontiveros. Nako, talagang ayaw magpaawat no ni Senator Risa Hontiveros. Patuloy po ang kanyang pagkampi dito sa ABS-CBN. Ipinagtatanggol niya po, halata naman po, di ba? Parang abogado na nga po siya ng ABS-CBN nung, di ba, nung mga panahong yan eh. Pero bakit, ang point ko pa lang po dito mga karibin natin, no? Bakit niya ipinagtatanggol ang ABS-CBN at hindi ang SMNI, di ba? Bakit hindi ngayon sa SMNI? Eh may mga mawawalan rin naman ng trabaho sa SMNI, di ba? Kung trabaho lang. Talagang meron silang hidden agenda mga karibin natin, no? At alam naman po natin kung ano yan. At kaisa po, malamang, siguro, hindi natin masabi, di ba? Si Senator Risa Hontiveros ay isa po nila, di ba? So yan mga karibin natin, anong po ang inyong opinion? Comment na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.